Independence Day. Gusto ko malayang lahat, malayang-malaya ang Pilipinas para tayo laging masaya at lagi tayong very healthy, very strong para si Pacquiao. Okay, kumusta kayong lahat sa Pilipinas? Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! I love you all. God bless us. Happy Independence Day! Happy Philippine Independence Day! Isang pagbati po ng mainit at maalab na mapagpalayang hapon at isang makabayang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-12 araw ng buwan ng Hunyo kung saan po ginugunita natin ang anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. This is the 15th or the 115th year anniversary of that declaration, and we have a lot in store for you today on the show regarding that. Umpisahan po natin sa ating mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Laigo is the editor-in-chief of Weekend Balita at US Asian Post. Matagal-tagal pong nawala pero nagbabalik po sa Kababayan Today. Hello and welcome to Kababayan Today, Ronnie. Isang nagbabagang pagbati mula sa Balita Family ang pinaabot namin sa inyo, Janelle, at sa ating mga kababayan mula sa California hanggang doon po sa ating mga kababayan dyan sa Hawaii. You know, June 12 is Philippine Independence Day and every Filipino around the world celebrates that. Paumpisa na syempre yung malaking selebrasyon tuwing taon, kada taon, dyan sa Pilipinas. Of course, ako nga, natutuwa rin ako dahil June 12, pinanganak yung unang anak ko, no? So, talagang okay. makabuluhan sa akin itong Independence Day. And of course, we witnessed how the fall of the dictatorship during that time. Isa tayo sa mga participants dyan. So, anyway, marami po tayong balita ngayon. And of course, gaya mo nabanggit mo, Janelle, no, nag-celebrate tayo ng ating Araw ng Kalayaan today, 150th anniversary. At yun nga po, over the weekend pa lang, meron na po mga celebration na nangyari dyan at led by the Philippine Consulate. Yeah. Let's first talk about the celebration of the Philippines, Ronnie, in which Philippine President Benigno Aquino Jr. Gave a speech saying that, reiterating his vow to the Filipino people that he will protect Philippine sovereignty. Oo, no, dyan, kasi alam naman natin, dyan sa ating bayan ngayon, may mga issues about sovereignty, lalo na kasi may mga bullying from the countries of China, pati sa Taiwan, nagkaroon tayo ng konting conflict ngayon, however, ito rin nabanggit mo si Presidente Noynoy Aquino, alam naman natin, siya ay anak ni dating senador na napas lang, at itong si Cory Aquino, na tinatawag natin inang demokrasya. He is now saying that the Philippines and the Filipino nation should always be fighting for their own freedom and democracy. At ito nga, sa pag-celebrate natin ng ating Araw ng Kalayaan, he is willing to pursue that and, to maintain our integrity and the Philippine Republic. And gaya nabanggit ko, kahit na may mga threat sa atin, kailangan ipaglaban natin ang ating kalayaan. And he also made mention, special mention, ng mga overseas Filipino workers in the same speech where he talked about the contributions of overseas Filipino workers to the country. Exactly, no? Alam naman natin, there are about 10 million overseas Filipino workers, kabilang na tayo dyan, na tumutulong sa ating bayan. At of course, ito nga ang dapat nating panindigan ng ating kasarinlan. Alam naman natin, nabanggit natin na may mga threats sa atin. At ito, yung meron tayo ngayong isang barko on the way to the Philippines, yung BRP Ramon Alcaraz, tutulong sa pagbantay sa atin. Kasi alam naman na, we have one of the longest coastlines in the world at ay napakahirap bantayan yan. Marami tayong mga poachers, maraming gustong pumunta sa ating mga territorial waters. Ito nga, hopefully, mabigyan natin ng pansin niyang at finally, ito na nga ang panahon na yun. Speaking of overseas Filipinos, overseas naman po ang ating mga kababayan all over the world are staging their own celebrations to commemorate the 115th anniversary of Philippine Independence Day. Of course, no different from those communities is our own community, Philippine-American community here in Los Angeles, kung saan po last Saturday, Ronnie, the Philippine Consulate in Los Angeles spearheaded the Kalayaan Festival. Led by Consul General Helen Barber de la Vega, na kung saan nagkaroon sila ng 3-mile march dyan po sa sinatawag nating Filipino Town at meron din po silang in-import pa po, na yung mga nagano ng parada, yes. dinagyang at yun nga sa
para sa kabutihan at para mapanood ng mga kababayan natin at mga taga-Angelinos dyan sa bayan na sa Filipino town, ang gaano po kaganda natin kung paano natin i-celebrate ang ating araw ng kalayaan. Last week, we talked about the celebration in New York City, and so last Saturday, nagkaroon po ng similar parade ang nangyari sa historic Filipino town, like Ronnie said, headed by Conjen Helen Barber de la Vega, kung saan po maraming pumarada, iba't ibang organizations, Filipino organizations here in our community. May mga nagsasayaw pa po. You're seeing that on the video right now. Also, we were talking about the Dinagyang Festival. We have a video of that where this big contingent, Ronnie, danced the Dinagyang, or kumbaga parang fiesta sa Iloilo. And we have more stories for you on Thursday. Bukas po, meron po kaming mga interviews and features about that. Meanwhile, Ronnie, going back to the States, ano naman ang kalagayan ng immigration reform bill sa Ito naman Senado? siguro, no, parang feeling of freedom para sa mga, especially mga 11 million undocumented immigrants, na kung saan yung nangyayaring immigration bill po sa Senate, it was already voted to debate, 84 to 15 po, at bipartisan po ang nangyayari dyan. So yung immigration bill, tuloy-tuloy na po yan, pagdidebatihan, at hopefully by July po, 1st week of July, magkaroon na ng botohan yan. Of course, there will be a lot of amendments still being proposed na even yung isa sa mga senators dyan, si Senator Marco Rubio, sinasabi niya na kailangan po itong mga undocumented immigrants, they will have to learn the English language bago po sila makapag-apply even to become legalized. At yun po, mukhang abutin daw na yata ng 13 years, ganun po katagal, 13 years bago po talaga magkaroon ng legal na paraan para itong undocumented immigrants dito po sa Amerika. And of course, other proposals will be how to manage the next inflow immigrants, na kung saan po yung mga employers na dapat magkaroon ng e-verify, italaga nila kung talaga ang mga empleyadong i-hire nila are documented at mga legal po. At marami po malalaman natin the next 3 weeks po kung ano po mangyari sa debate sa bill na yan. Thank you so much, Ronnie. At makakaasa po kayo, mga kababayan, na sa balita at dito po sa Kababayan Today, ihatid namin sa inyo ang latest tungkol sa usapin na yan. For now, Ronnie, thank you. More power to you. Maraming salamat po sa inyo. Mas marami pa pong balita sa kanilang website, www.balita.com. Meanwhile, sa pagbabalik po ng Kababayan Today, speaking of immigration, we have immigration update for you sa ating American segment, or American Dream segment. Don't go away.